Magandang araw mga karelasyon. Isa na namang makabuluhang paksa ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit nga ba sa Pilipinas mas mabigat ang parusa sa babaeng nagkasala ng pagtataksil kaysa sa lalaking unfaithful o may kabit? Sa madaling salita, bakit parang mas pinapatawad ng batas ang lalaki kaysa sa babae pagdating sa pagtataksil? Kaya sa video na ito, ating aalamin ang mga dahilan. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, ang batas na pinagmulan. Yung Article 333 at 334 ng Revised Penal Code ay batay sa mga lumang batas ng Spain noong panahon ng kolonyalismo. At noon ang mga batas ay isinulat ng mga kalalakihan para sa mga kalalakihan din. Noong panahong iyon, ang pagtingin sa babae ay parang pag-aari ng lalaki. Kapag may asawa ang babae at nagkaroon ng relasyon sa iba, itinuturing iyon na paglapastangan sa karapatan ng lalaki bilang asawa. Samantalang kapag ang lalaki naman ang may kabit, hindi agad itinuturing na kasalanan hanggat hindi niya iniiwan ang kanyang asawa. Ibig sabihin, pwedeng mambabae basta umuwi pa rin sa pamilya. Ganon kabigat at female-oriented ang mga batas noon. Mas pinapaboran ang karangalan ng lalaki. Number two, ang historical reason sa likod nito. Sa sinaunang pananaw, ang layunin daw ng batas ay protektahan ang legitimacy ng mga anak. Bakit? Kasi kapag babae ang nagtaksil, hindi na sigurado kung kanino ang bata. Samantalang kapag ang lalaki ang nagtaksil, walang ganoong epekto. Kaya nga ang adultery o ito yung babae ang nagtaksil ay tinitignan bilang crime against family. Pero ang concubinage, ito naman yung kapag ng babae ang lalaki ay mas magaan. Parang offense of morality lang. Kumbaga sa mata ng lumang lipunan, ang babae ang tagapagdala ng dugo ng pamilya. Kaya kapag siya ang lumabag, parang buong dangal ng pamilya ang nadungisan. Unfair, di ba? Pero ganun talaga kaluma ang pananaw na pinag-ugatan ng batas. Disclaimer pala, hindi ako isang abogado, pero naaayon ito sa usaping relasyon. Number three, ang kaibahan ng parusa. Mga karelasyon, ito ang malinaw na pagkakaiba. Sa adultery o babae, basta napatunayang may relasyon sa ibang lalaki, habang kasal pa, guilty ka agad. Ang parusa, 2 taon, 4 buwan at 1 araw hanggang 6 na taon sa kulungan. At pareho kayong guilty, si babae at ang lalaking karelasyon niya. Sa concubinage o lalaki, kailangan pang patunayan na yung babae ay itinira niya sa bahay nila o may relasyon silang lantaran at hayagan. Kung hindi malinaw ang ebidensya, madalas hindi napaparusahan. Ang parusa mas mababa, 6 na buwan hanggang 4 na taon lang. Number four, ang kulturang macho at double standard. Dito pumapasok ang cultural conditioning ng ating lipunan. Sa mahabang panahon, tinanggap ng marami ang idea na yan. Normal lang sa lalaki ang mambabae. Pero kapag babae ang nangaliwa, babaeng walang hiya. Yan ang tinatawag na double standard morality. Isang pamantayan para sa lalaki at iba pang pamantayan para sa babae. Ang lalaki kapag nagkamali, madalas sinasabing, instinct lang yan o lalaki kasi yan. Pero ang babae kapag nagkamali, agad hinuhusgahan.
malandi, walang respeto, hindi marunong makontento. At dahil ang mga batas natin ay galing pa sa ganitong panahon, nadala rin ang gender bias na yan hanggang sa ngayon. Number 5, ang epekto sa modernong panahon. Ngayon, kahit moderno na tayo, may internet, may feminism, may equal rights, hindi pa rin nababago ang batas na ito. Ang resulta, maraming kababaihan ang natatakot, maghabla o mas takot silang mahuli kaysa sa mga lalaking gumagawa ng parehong bagay. Ang ilan naman, ginagamit pa ito ng ilang lalaki para manakot o kontrolin ang asawa nila. Sa madaling salita, ang batas ay hindi tumitingin sa emosyonal na katotohanan ng relasyon, kundi sa legal na papel lamang. Number 6, ang usapang moralidad at hustisya. Mga karelasyon, tanungin natin, kung pareho namang nagtaksil, dapat ba pareho rin ng parusa? Para sa marami, oo, dapat pareho. Dahil pareho ang sakit, pareho ang kasalanan. Ang pagtataksil ay pagtataksil, kahit sino pa ang gumawa. Ngunit sa mata ng lumang batas, hindi pantay ang tingin. Kasi noon ang moral standard ay sinukat sa purity ng babae at sa authority ng lalaki. Pero sa panahon ngayon, maraming nagsasabi ang tunay na purity ay hindi lang sa katawan, nasa katapatan ng puso at intention. At ang tunay na authority ay hindi pagmamando, kundi pagrespeto at pagkakapantay-pantay. Number 7, ang hamon sa bagong henerasyon. Kaya mga karelasyon, habang tumatanda tayo at nakikita ang pagbabago ng panahon, tayo mismo ang may responsibilidad na itanim sa susunod na henerasyon ang konsepto ng fairness, respect at equality sa relasyon. Turuan natin ang mga anak na lalaki na ang katapatan ay hindi kahinaan at ang mga anak na babae na ang dignidad nila ay hindi nakabase sa nakaraan. At sana dumating ang panahon na kapag may nagtaksil, ang tanong ay hindi babae ba o lalaki, kundi bakit nangyari at paano natin maiintindihan. Kaya mga karelasyon, anong masasabi mo? Sa tingin mo ba dapat nang baguhin ang batas tungkol sa adultery at concubinage? O tama lang na mas mabigat ang parusa sa mga babae? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.